Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ulit ay magkakasama ngayong gabi upang tayo po ay magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na kanyang pagkalinga sa atin, sa patuloy na pagtugon niya sa mga panalangin ng bawat isa. Ngayong gabi, salamat din sapagkat tayo po ay makapag-aral ulit ng kanyang salita at may papanalangin natin ang concerns ng bawat isa. Salamat sa Diyos sapagkat dumako tayo sa huling Miyerkules ng buwan ng Mayo. Ano po? Napakabilis po ng buwan. Ano? Next week ay June na. Nasa ika-anim na buwan tayo ng 2026. Nasa kalagitnaan na tayo ng taon ng 2026. Ang panalangin ko po ngayong gabi mga kapatid ay patuloy po na kumikilos, patuloy na tayo ay pinapangunahan ng kanyang salita at patuloy na lumalalim ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon sa patuloy na ating pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon nga po na tayo ay nasa kalagitnaan na, nawa ay mas malapit tayo sa Panginoon kaysa noong unang buwan ng 2026. Kaya ngayong gabi mga kapatid, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa isang talata na atin pong nabasa sa atin pong mga Bible readings. Ito po ay makikita natin sa Job chapter 23 verse 10. Job 23 verse 10. At ang sabi dito, "But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat kami ay dinala mo at idinako na sa ganitong pagkakataon, sa ganitong linggo, sa ganitong oras, Panginoon. Salamat sa inyong patuloy na inyong pangunguna sa amin sa mga nagdaang Miyerkules, mga nagdaang linggo, mga nagdaang mga araw, Panginoon. Patuloy na kami ginagabayan ng inyong pong salita. Dalayan ko po, Panginoon, muli sa aming pag-aaral nito, nawa ay makita namin ang inyong kabutihan, makita namin ang inyong concern sa bawat isa sa amin na ang dahilan bakit mo ito sinulat, pinabasa sa amin sa ganitong panahon ay para matulungan kami, para magabayan kami kung papaano namin gugugulin ang buhay namin sa mga panahong ito, lalo na at napakaraming mga pagsubok, mga hamon na amin pong nakakaharap. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ginto po, kung hindi man ito ang pinakamahalaga, ay isa sa pinakamahalaga na metal po sa mundong ito. And it is interesting na ang number one, no, ayon po sa survey, na supplier, no, ng pinakamaganda at pinakapurong ginto, ito daw po ay ang Switzerland. Ano po? Switzerland, and then ang sunod ay Australia, and then China, and then US. Ano po? Pero ang number one ay Switzerland. Bakit po naging number one ang Switzerland? Sapagkat matindi po ang kanilang refinery, ano, or pagpupurify ng mga gintong ito. At marami din palang mina ng ginto sa lugar na ito. Hindi lang po ito sa isa sa pinakamagandang lugar, kundi ito rin po ay number one, no, na nagpo-provide ng magandang klase ng ginto. At alam po ninyo, sa pagpo-purify ng mga magandang gintong ito, kailangan po ng una, tutunawin muna nila yung kanilang namina na ginto. No po? At ito po ay papadaanin sa may init na 1,064 degrees. No? Imagine, 1,064 degrees. Ang boiling point ng water ay 100. So, 10 times ng boiling point ng water. Papadaanin dito itong namina ng ginto na marumi pa, no? Tutunawin muna ito. And then, ang sunod na proseso ay papadaanin ito sa 1,000 to 1,200 degrees Celsius para yun nga i-refine, tanggalin na, pahiwalayin na yung mga hindi ginto, yung mga dumi, po, para ang maiwan ay yung talagang purong ginto. Kaya ito pong Switzerland, ayon po sa mga websites na aking nabasa, ay number one na supplier ng puro, ng malinis at pinakamaganda na ginto sa buong mundo. What is interesting about this pure gold is kaya siya naging pinakamaganda, pinakamalinis, at pinakamahal na klase ng ginto
ay dahil sa proseso na pinagdaanan niya. Pinadaan siya sa pinakamainit, no? Extreme heat, no? Para humiwalay yung hindi ginto, yung mga dumi, no? At 2 beses pinadaan sa ganun katindi na init para siya ay maging puro. Ngayong gabi mga kapatid, many times in our lives na ay parang nararamdaman din natin na tayo dumadaan sa pugunan. Napakainit na sitwasyon, lalo na kung tayo dumadaan sa matinding pressure, no? Sa trabaho, sa school, no? Sa ating family, sa ating community, sa ating bansa, no? Talagang ramdam natin, ano, na para bang tayo ay natutunaw, para tayong nauupos na kandila, na parang wala na tayong lakas, no? Na parang nauubos na yung ating pangunawa para maintindihan ano po ang nangyayari sa atin. Mga kapatid, katulad po ng ginto, no, pinadaan sila sa napakainit, no, na apoy, hindi para sila ay wasakin, hindi para sila ay sirain, ano po, kundi para lumabas, no, yung puro, yung kanyang tunay na value. Okay? At sa gabing ito, kung tayo po ay nakakaranas na parang nga bang dumadaan tayo sa apoy, no? Apoy ng mga pagsubok, apoy ng mga pangangailangan, apoy ng mga kaguluhan. Mga kapatid, tandaan natin, no, hinayaan niya ng Panginoon. Hindi para sirain tayo, para wasakin tayo, para tanggalin ang ating pong mga pag-asa, kundi yan po ay hinayaan at ginagamit ng Panginoon para tanggalin, no, alisin yung mga bagay na hindi dapat nananatili sa ating pong buhay. Ano po? Palabasin ng Panginoon yung tunay na value ng bawat isa sa atin. Kung bakit at papaano mangyayari ang mga bagay na ito, yan po ang ating pag-aaralan. Buhat po dito sa Job chapter 23, verse 10, na pinamagatan ko po na refining the righteous. Refining the righteous. Ang paglilinis sa mga matutuwid. Siguro, magtataka tayo, no? Lilinisin pa yung matuwid na? Matuwid na nga, lilinisin mo pa, no? Pero makikita po natin dito, no, kung bakit gagawin iyon, kung bakit mararanasan po ito ng mga matuwid. Tandaan po natin itong mga matuwid dito na tinutukoy hindi yung mga hindi na nagkakasala, hindi yung mga perfect, hindi yung mga hindi na nagkakasala, kundi ito po ay yung mga sumasampalataya sa Panginoon. At sa atin sa kapanahon na natin, ito yung may Kristo sa kanyang puso, no? Pag tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, no po, siya ay papasok sa ating buhay at every time na titingnan tayo ng Panginoon, no, because of the Lord Jesus Christ, we become righteous positionally. Pero ito nga po, bagamat ang tingin sa atin ng Panginoon tayo ay matuwid na because of Jesus, pero yung mga actions natin, yung takbo ng isip natin, yung pagsasalita natin, no, ay kailangan pang ayusin, no, kailangan linisin. At ito po ang dahilan kung bakit tayo papadaanin ng Panginoon dito po sa maiinit, ano, at matitindi ng mga pagsubok. Again, not to destroy us, but to bring out the best from us. Ito pong aklat ng Job ay makikita po natin, no, na ikwinento kung ano ang naging buhay ni Job na sa kabila na ang description sa kanya, no, ng Panginoon at ng aklat na ito, sabi dito sa Job chapter 1 verse 1, in the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Imagine, napakaganda ng description, no? Napakaganda ng uri ng kanyang pamumuhay. Ang sabi niya, the man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. And then, ang Panginoon mismo, dinescribe siya dito po sa chapter 1, verse 8, ano? Nung kinausap niya si Satan, ano? Pinagmamalaki siya ng Panginoon. Ang sabi dito, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shun evil. Okay, so dito sa description na ito ay challenge ni Satan, no? Ang Panginoon, kaya naman yan faithful lang sa'yo because of the blessings that you are giving him. Subukan mong tanggalin lahat yan, no? At anong sabi dito?
Sa verse 11, "But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." Okay? So yun ang sabi po ni Satan. Kaya pinayagan siya ng Panginoon na, sige, kaya ang sabi dito sa verse 12, "The Lord said to Satan, Very well, then everything he has is in your hands, but on the man himself, do not lay a finger." Okay? So sabi ng Panginoon, lahat ng meron siya, no? Wasakin mo, sirain mo, pero wag na wag mong hahawakan ang kanyang buhay, ang kanyang katawan. Okay? So ganun nga ang nangyari, nakita po natin na talaga sa isang araw lang, no, nasira ang kanyang kabuhayan, no, namatay ang kanyang mga anak. Pero nakita natin na sa kabila noon, hindi nagsalita ng masama si Job. No, hindi itinakwil ni Job ang Panginoon. In fact, ang sabi niya dito sa verse 21, "And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." No? So itong reaction na ito sa napakatindi na trahedya na mangyayari sa isang tao ay bunga lamang ng malapit, no, ng matibay at matatag na relationship sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi ganun kalapit sa Panginoon, kung hindi ka dependent sa Panginoon, maliit man o malaki na pagsubok ay talagang sisisihin natin, questionin natin ang Panginoon. Okay? So, at nakita pa natin yung mga sumunod na pangyayari nga na sinabi ng Panginoon, hindi ako tinakwil. Ang sabi ni Satan, "Skin for skin," Satan replied, "A man will give all he has for his own life." Verse 5, "But stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face." Then verse 6, "The Lord said to Satan, Very well, then he is in your hands, but you must spare his life." So dito, inalaw ng Panginoon na hawakan yung katawan ni Job, ni Satan, bigyan niya siya ng sakit. At yun nga, nakita natin na nagkaroon siya ng pigsa from head to toe, no? At talagang kakaibang karamdaman ito. And from chapter 3 hanggang chapter 39, ang mga conversations po dito, no, ang mga words ni Job ay pagtatanong bakit nangyari sa kanya ito. Ano ang ginawa niyang mali? At ang sabi niya, sana makausap ko ang Panginoon para itanong ko sa kanya. And then meron siya 3 kaibigan na siya ay hinuhusgahan, no? Kumbaga may mali silang pananaw sa kung ano man ang nangyari kay Job. At napakaganda po nitong nilalaman ng Job chapter 23 verse 10, no? Sapagkat sa kabila ng napakatinding paghati, no, na kanyang nararanasan, meron pong 3 very comforting truths na nilalaman ito pong Job chapter 23 verse 10. At nawa ito rin po ay magbigay sa atin ng kaaliwan kung tayo man sa gabing ito ay dumadaan sa napakatindi, napakainit na pagsubok sa atin pong buhay. Ang una po na makikita natin ay the promoter's presence in refining. No? The promoter's presence in refining. Ano yung promoter? Promoter of refining. No? At yung kanyang presensya ay makikita natin sa kabila ng pagsubok na ito na nadadaanan. Based po dito sa sinabi ni Job, no? Dito sa verse 10, ang sabi niya, "But he knows the way that I take." Yung he dyan ay ang Panginoon. Kung babalikan po natin itong verses 8 and 9 ng chapter 23, sabi dito, "But if I go to the east, he is not there. If I go to the west, I do not find him. When he is at work in the north, I do not see him. When he turns to the south, I catch no glimpse of him." Then verse 10, "But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold." Meron po bang punto sa buhay ninyo na sa tindi ng inyong pong mga problema, pagsubok na pinagdadaanan, na sa inyong pagtawag sa Panginoon, parang feeling natin, no, feeling ninyo, hindi nakikinig ang Panginoon. Kahit na ilang beses nating basahin yung mga salita niya, no, parang walang pumasok sa ating isip, walang pumasok sa ating pong puso, no? Hindi tayo mabigyan ng kapayapaan, hindi tayo mabigyan ng kaaliwan, no? At yan po ang nararamdaman dito ni Job, no? Na hinahanap niya talaga ang Panginoon, no?
Hindi hindi ibig sabihin dito na nagtatago ang Panginoon or nawawala ang Panginoon or kung ang Panginoon ay nasa isang dako, wala siya sa ibang dako, no? Ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Ngunit dito, tahimik lang ang Panginoon, no? At tandaan natin, hindi ibig sabihin na tahimik ang Panginoon, He abandoned us, no? Hindi ibig sabihin na hindi makita ni Job ang Panginoon, ay iniwanan na siya, pinabayaan na siya ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga itong verse 10, na sa kabila na para bang ang pakiramdam natin, hindi natin naririnig, no? Hindi natin nararamdaman ang Panginoon. Ang sabi niya, but He knows what I am going through, no? Kumbaga, ang nagbigay ng kaaliwan kay Job, yung katotohanan na kahit nasaan tayo, ano man ang ginagawa natin, ano man ang pinagdadaanan natin, alam niya ng Panginoon. And He is in control. Okay? Kaya ngayong gabi mga kapatid, ano ba ang ating mga pinagdadaanan? Ano po ang mga pressures? Ano ang mga worries? Ano yung nagbibigay sa atin po ng sleepless nights? No? Do you feel that God is absent? No? Do you feel that God abandoned you? Hindi po. Sabi po ni Job, no? Ito, napakatindi talaga ng pagsubok na pinagdadaanan niya. Sabi niya, He knows the way that I take. Alam niya ang pinagdadaanan ko. Kita niya ang pinagdadaanan ko. Alam niyo po, noong ancient days, no po, yung mga goldsmith, no, yung mga yung nagpupurify ng ginto. Pagka yung isang metal ng ginto ay pinadaan nila sa apoy, no, dapat hindi nila yun iwanan, no? Dapat hawak nila yun, no? At yun nga, pinapadaan nila sa apoy, dapat sila ay nakatitig at inoobserbahan nila. Sapagkat the moment na mapabayaan nila ito, masisira po ang gold na ito at yun, ano, papangit po ang gold na ito, hindi ito mapopurify ng husto. Kaya ang mga goldsmith, tutok talaga yan, hindi yan umaalis, no, during the process. At tandaan natin mga kapatid, ngayong gabi, kung tayo po ay dumadaan sa proseso ng pagsubok, ang Panginoon ay naandyan. Hindi niya tayo iniiwan. Ano? Ang sabi po sa Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, ano? Tuturuan kita, gagabayan kita sa lahat ng daan na dadaanan mo. At ang sabi niya, I will counsel you. No? Gagabayan kita. Ang sabi niya, I watch over you. Babantayan kita. Meron pa pong isa na napakagandang talata dito po sa Deuteronomy chapter 32 verse 10. Sabi niya po sa mga Israelites, In a desert land, he found him. In a barren and howling waste, he shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye. Okay? So dito ang tinutukoy no po ng sumulat nitong Deuteronomy, no? Na nakita, no, sa wilderness, no, or sa ilang. Ito po ay mga Hudyo or mga Israelites nakita ng Panginoon. At ang sabi dito, He shielded him and cared for him, no? Inalagaan sila, no? At talagang prinotektahan sila. At ito ang napakaganda yung last part. Ang sabi diyan, He guarded him as the apple of his eye, no? So binantayan niya ng husto, no? Na para bang itong grupo na ito ay apple of his eye, of his eye. Ang ibig sabihin, sentro ng kanyang atensyon. Na pagka sinabi mong a person is an apple of your eye, siya yung katuwaan mong tingnan, no? Hindi ka madidisturb ng iba. Hindi ka madidistract ng iba. Laging yan ang iyong tinitingnan. Di po ba? Kung mapapansin po natin dito, no? Ang sabi ng Panginoon, I found you in the desert, in a wasteland, no? I shielded you, no, and cared for you, no? And guarded you as an apple of my eye. Kung mapapansin niyo, hindi niya sinabi na I will remove you from the wilderness. Okay? Na kung siguro tayo, yun ang ating gagawin. Tatanggalin natin siya sa kahirapan na kanyang pinagdadaanan. Diba? Pero sabi dito ng Panginoon, I will instruct you, I will guide you, ano? I will shield you,
So, ganun din po ang ginagawa niya sa atin. Hindi niya tatanggalin yung mga problema, yung mga pagsubok na atin pong nararanasan everyday. Pero ang pangako niya, sasamahan niya tayo, tuturuan niya tayo, gagabayan niya tayo, poprotektahan niya tayo. No? At talagang tayo ay tututukan niya ng kanyang mga mata. Katulad po ng isang bata, katulad ng isang maliit na bata, no, na bagong nagsisimula na maglakad, di po ba? Pag nakikita natin na nakakautay na siyang makalakad na walang hinahawakan, no? Talagang tinatry niya na balansehin yung kanyang katawan at bigla siyang nadapa. Hindi po natin ginagawa na bubuhatin siya, no? Kakargahin na lang natin siya at wag na natin siyang palakarin kasi nadadapa naman siya eh, no? Kasi yung daan naman mahirap eh. Hindi, 'di ba? Kundi uulitin natin 'yon, ano? Isip natin part talaga ng growth 'yun, no? Na tayo ay madapa, no? Pero kailangan bumangon ulit. Pero hindi natin inaalis yung mata natin sa kanya, 'di ba? Because the moment na alisin natin yung mata natin sa kanya, baka bigla siyang mapahamak or kung ano man ang mangyari sa kanya. Di po ba? Ganun din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi niya tinatanggal ang mata niya sa atin pong paglalakbay, sa atin pong pagharap sa mga pagsubok na ito. Kaya mga kapatid, dumadaan man tayo sa mainit, mahigpit na pagsubok, God is with us. No? God will never abandon us. God will never leave us nor forsake us. Kaya mga kapatid, sa atin pong paglakad, no, kahit na napakahirap ng atin pong pinagdadaanan sa oras na ito, magtiwala tayo sa Panginoon. Kahit hindi natin siya marinig, kahit hindi natin siya maramdaman. Sabi ni Job, I know that He knows the way that I take. Alam niya ang pinagdadaanan natin. Okay? So yun po ang number 1 na comforting truth, no? The promoter's presence in refining. The Lord is here, present siya, no, sa buong proseso ng paglilinis sa atin. And by the way, gusto ko rin pong paalala sa atin na hindi porket tayo ay righteous, hindi porket tayo ay Christians na, ay exempted na tayo sa mga sufferings, no, sa mga problems and troubles. Ito nga si Job, no? Blameless siya. Matuwid siya at talagang umiiwas siya sa masama. Pero ganito pa ang nangyari. May purpose ang Panginoon. May dahilan ng Panginoon bakit hinayaan niya mangyari ito. At kung sakaling mangyari nga ito, nawa ang paalala sa atin, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan at papabayaan. And this testing, these trials are not meant to destroy us, no? But to bring the best out of us. Okay? And then ang pangalawa, the purifying purpose of refining, no? Hindi lamang the promoter's presence in refining, but the purifying purpose of refining. Sabi ulit dito po sa Job chapter 23 verse 10, when He has tested me. Okay? When He has tested me. This speaks of purifying purpose of refining. Okay? So, may dahilan bakit tayo pinadaan dito, no? Hindi tayo pinadaan ng Panginoon dito dahil wala lang magawa ang Panginoon or naisip niya lang na padaanin ko kaya ito sa mainit. Tingnan ko kung ano magiging reaction dito. Okay? Hindi po. May purpose ang Panginoon kung bakit niya hinayaan na dumaan tayo sa matinding pagsubok na ito. Kung makakausap natin ang isang goldsmith, no? O yung may kaalaman tungkol po sa pag-aayos, paglilinis ng ginto, no? Meron lang certain amount of heat na dapat kang gamitin, no? Para matunaw, no? Para matanggal yung dumi at lumitaw yung purong ginto, no? Pagka sinobrahan mo 'yon o kaya ay pagka hinanaan mo 'yon, hindi mo ma-achieve yung iyong purpose. Hindi tsamba, no? Hindi basta na lang, hindi trial and error, no po. Ang certain degree yan, no, na dapat mong sundin. Hindi lamang may certain degree, kundi meron ding certain duration, no? Hindi pwedeng hangga't gusto mo, no, na padaanin itong gintong ito sa napakatinding init
ay pwede. Hindi, meron lamang certain hours, no? Ang ibig sabihin, hindi permanente, no, na papadaanin ang ginto sa apoy. Okay? May katapusan din ito. Ngunit, ito po ang tandaan natin, hanggat hindi na-accomplish or nangyayari yung purpose sa gintong ito, hindi ka tatanggalin dito sa mainit na apoy na ito. So mga kapatid, ngayong gabi, ang nais ko pong makita natin, may mga bagay po sa buhay natin. Sa kabila na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, sa kabila na tayo po ay matuwid na sa harap ng Panginoon because of the Lord Jesus Christ, may mga bagay na dapat tanggalin po sa ating buhay. No? At matatanggal lang yun pag pinadaan po tayo sa matinding pagsubok, matinding pressure, matinding init, katulad po ng ginto. Dito po sa Deuteronomy chapter 8 verses 2 and 3, sinabi po dito ni Moses ang dahilan kung bakit pinadaan ng Panginoon ang mga Israelites sa wilderness, no, for 40 years. Na kung tutusin, 11 days lang from Egypt to Israel or to the promised land. Pero inabot sila ng 40 years. Bakit po? Ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 8 verses 2 and 3, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Then verse 4, your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Verse 5, know then in your heart that as a man disciplines his son to the Lord your God, na yun nga, kung titingnan natin yung distance ng Egypt papuntang promised land, it will only take them 11 days walk. Okay? Pero bakit pinadaan ng Panginoon sa iba-ibang mga pagsubok at sa matagal na pagsubok itong mga Israelites? To humble them, no? To know what's in their heart, no? To know if they will obey Him or not sa kabila nun. Kasi kung titingnan naman natin yung 40 years wanderings na yun, ang daming himala, ang daming mga kamanghamanghang bagay na pinakita rin ang Panginoon sa kanila. And yet, nakakalungkot, marami pa rin sa kanila ang sumuway, ang namatay because of disobedience and unbelief. Mga kapatid, ngayong gabi, ito rin po ang dahilan kung bakit tayo pinapadaan ng Panginoon sa mga pagsubok, no? To humble us, to remove the things that should not be in our lives, no? As we move forward, no? As we prepare ourselves to meet our God. At ano yung mga bagay na dapat mawala sa atin? Yun nga po, yung pride, yung self-reliance, and worldliness. Okay? Yan po ang mga bagay na dapat mawala sa atin. Number 1, yung pride. No? At pagka may pride kasi tayo, magiging self-reliant tayo. Anong ibig sabihin nun? Hindi na tayo aasa sa Panginoon. No? Ang aasahan lang natin ay yung ating sarili. And then, pagka nanatili po ang pride, self-reliance, magiging worldly po tayo. Anong ibig sabihin ng worldly? Isang tao na walang pakialam sa Panginoon. No? Isang tao na itiwalaan lang niya ay ang kanyang sarili. At bilang mananampalataya, mga kapatid, kailangan pong tanggalin niya ng Panginoon sa bawat isa. At mangyayari lang yan, no, kung tayo po ay dadaan sa matinding pagsubok. Again, tandaan natin, these trials, no matter how hard it is not meant to destroy us, but to refine us. Okay? Dito po sa Deuteronomy chapter 8 verses 2 and 3, no, may dalawa tayo makikita dito na dahilan, kung bakit pinadaan ng Panginoon itong mga Israelites. Una is to prepare them for the promised land, and secondly to promote them, no, sa promised land, para maging ready sila at para maging karapat-dapat sila sa promised land. At ganoon din po tayo, mga kapatid. God is preparing us for the next level at para maging karapat-dapat tayo, no,
pag tayo ay dumako na sa panibagong level ng ating pamumuhay. And of course, pinakadahilan ng preparation na ito and promotion na ito is when we go to heaven, no? Purify tayo ng Panginoon para maging handa, no? At para i-promote tayo sa sa mas mataas na level na klase ng pamumuhay. Okay? Pagpunta natin sa langit, ibang-iba at napakalayo ng kalidad, ng paraan ng pamumuhay doon kumpara dito po sa lupa. And God is preparing us. And we should thank God for that, no? Kasi kung tutusin nga, pwede na tayong pabayaan ng Panginoon, no? Or pwede niyang iba ang gawin, no? Pero pinadaan niya tayo sa proseso para ma-appreciate talaga natin, mas lalo nating mahalin ang ating pong Panginoon. Okay, so yun po ang pangalawa na comforting truth about refining the righteous, no? Sa paglilinis sa atin, no? Ang una, makita natin the promoter's presence in refining, no? Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Naandan siya, nakatutok sa atin, no? Talagang binabantayan niya yung bawat step para maging perfect, para maging maayos po ang growth natin. And then ang pangalawa, the purifying purpose of refining. So nakita po natin na bawat bahagi, no, bawat paraan ay may dahilan, no? Hindi ito chinamba lang, hindi ito ginaya, kundi ito po ay exactly well calculated, no? Ito po ay eksakto, no? Na pagka nagpasakop po tayo dito sa prosesong ito, we will be purified, no? We will be prepared, we will be promoted, no po, sa another level na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin, katulad po ng mga Israelites. Okay? And then ang panghuli at ang pangatlo, the perfect product of refining, no? Ano po yung maganda na produkto o resulta? Ang sabi po ni Job dito sa Job 23 verse 10, I will come forth as gold, no? But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. Pagkatapos ng pagsubok na ito, pagkatapos ng prosesong ito, lalabas ako na purong ginto, no? Perfect, no? Perfect product, no? Sapagkat ang Panginoon ang nag-ayos at naglinis sa akin. Siguro, ang tanong natin ay paano malalaman na tapos na ang refining, no? So merong isang tao ang nagpunta nga dun sa goldsmith at ang tanong niya, paano mo malalaman na purified na yung isang ginto? Alam niyo, sabi niya, tapos na ang proseso ng purification, no? Pagka yung metal o yung gold nagre-reflect na yung mukha ko sa kanya. Ibig sabihin, malinis na siya. Mga kapatid, ang gusto kong ipaalam dito ng talatang ito sa bawat isa sa atin, matatapos lang ang refining, ang purification sa atin when we reflect, when our lives reflect the Lord Jesus Christ. Kung yung ugali ng Panginoong Kristo ay nagiging ugali natin. May tatlong ugali po ang Panginoong Kristo na dapat makita po sa buhay natin. Una, humility, no? Pagpapakumbaba. Second ay dependence, no? Pagpapasakop sa Panginoon. Kumbaga, hindi yung sa sarili na natin ang ating ginagawa, kundi kung ano ang gusto ng Panginoon. And then ang pangatlo, obedience, no? Kung ano yung sabihin ng Panginoon sa atin, mahirap man yan, imposible man yan, we are 100% willing to obey the Lord. At meron pa palang isa na kailangang makita sa buhay natin, no? Yun po ay ang pag-ibig. Okay? Dapat matuto tayong umibig katulad ng pag-ibig ng Panginoon. We will learn to love one another katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, dito sa apat na ito, no? Humility, dependence, obedience, and love, na i-reflect na ba natin ito? No? Ito po ay mahalaga na makita po sa atin sapagkat sa pamagitan lamang nito may babahagi natin ang purong salita ng Diyos sa mga tao when we live, no, like the Lord Jesus Christ, who is humble,
who is dependent, who is obedient, and who is loving. Yan po ang perfect product of refining. Meron po tayong tatlo na nakita na very comforting truths, no, na sinabi po ni Job pagka tayo po ay dumadaan sa pagsubok, no, sa purification bilang mga mananampalataya. Una, makita po natin the promoter's presence in refining, no? Ang Panginoon ay kasama natin. Pangalawa, the purifying purpose of refining. No? May purpose ang lahat, no? At may purpose ang bawat proseso. At ang purpose na yun ay para maging maayos po tayo. At makita natin nga yung perfect product of refining. Sabi ni Job, I will come forth as gold. Ngayong gabi mga kapatid, may tatlo po akong gustong makuha natin. Ang una, huwag natin pong isipin na pagka tayo dumadaan sa pagsubok, iniwanan na tayo ng Panginoon. Hindi po. Yun yung time na talagang nakatutok siya sa atin. Secondly, we need to cooperate sa process. No? Huwag tayong magtampo, huwag tayong magduda, at huwag tayong mag-quit. No? Kung may pagsubok tayong pinagdadaanan, harapin natin, humingi tayo ng gabay at tulong at lakas ng atin pong Panginoon. And then, ang panghuli, nawa ang maging encouragement natin ay yung magiging outcome. We will be as pure as gold. Kumbaga, mas lalabas tayo na mas mabuti, no? Mas malakas, mas matatag at mas matibay. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, nawa na paalalahanan tayo at na-encourage po tayo ng mensaheng ito when God refines the righteous. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala ninyong salita. Many times, hindi talaga namin maintindihan kung ano ba nangyayari sa amin. And many times, ang jablo, ang amin pong mga sinful hearts ay nag-iisip na para bang iniwanan na kami ng Panginoon at pinabayaan. Salamat kay Job sa kabila ng napakatinding pagsubok na pinagdaanan niya ay natanim sa kanyang puso't isipan na lahat ng nangyayaring ito ay alam ng Panginoon at hinahayaan talaga ng Panginoon na subukin ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod mo. Sapagkat pagkatapos nito, ito po Panginoon ay kami po ay lalabas na parang isang purong ginto. Very valuable, Panginoon, sa inyong harapan. Kaya Panginoon, kung sino man sa amin ngayon ang may matinding pinagdadaanan, Lord, nawang mensahe ito ay mag-comfort, mag-encourage, mag-strengthen, Panginoon, sa kanyang pananampalataya at siya ay magpatuloy sa pag-asa sa inyo at sa kanyang paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.